Nararamdaman mo ba minsan na para kang nakatayo sa gilid ng isang bagay na malaki, pero hindi mo alam kung ano ito? Isipin mong magising ka isang karaniwang umaga sa Pilipinas at bigla mong matutuklasan na ang lahat ng inaasahan mo, seguridad, ginhawa, isang palatandaan na ang swerte ay sa wakas ay nasa iyong panig, ay halos abot kamay na. Hindi ito isang pantasya, Gemini. Ito na ang iyong pagkakataon. Ang Hulyo 15 ay hindi basta isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang cosmic na pintuan, na tahimik na nagbubukas para sa mga taong katulad mo. Sa buong kapuluan, may isang pambihirang nangyayari sa mga bituin, isang bagay na nangangako na susira sa mga lumang pattern, at magtatakda ng iyong pinansyal na paglalakbay sa isang bagong landas. Ang tanong ay, handa ka bang kilalanin ang iyong himala kapag dumating ito? O hahayaan mo bang dumaan ito, isang pagkakataon na muling na-miss? Ang universo ay naghihintay ng iyong sagot. Sa puso ng Pilipinas, kung saan ang init ng mga pagkain sa pamilya at ang tunog ng tawanan tuwing gabi ay dumadaloy sa mga bukas na bintana, ang pag-asa ay isang salapi na kasing halaga ng anumang piso. Para sa mga Gemini, nakilala sa kanilang walang kapantay na kuryosidad at mabilis na pag-isip, ang buhay ay palaging isang palaisipan, minsan kapanapanabik, minsan nakakapagod. Hinahabol mo ang mga pagkakataon na parang isang bagyong tag-init, ngunit minsan, ang mga gantimpala ay tila malayo. Sa isang bansa kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay nagdadala ng hamon at pangako, maraming Gemini ang nagtatanong, kailan darating ang aking malaking pagkakataon? Ngayong taon, ang kalangitan ay nagbubulong ng ibang kwento. Ang Hulyo 15 ay hindi lang isang araw, ito ay isang paanyaya, isang signal mula sa universo na ang iyong kapalaran ay malapit ng magbago. Ang mga astrologer sa buong Manila at Cebu ay abala sa pagsasalita tungkol sa isang bihirang planetary alignment. Isang pagbabago na napakalakas na kayang gawing isang simpleng aksyon, isang dasal, isang pangako, isang maliit na kabutihang loob, ang spark na magpapasik ng isang bagong simula. Hindi estranghero ang mga Pilipino sa mga himala. Mula sa mga kwento ng mga nawalang pitaka na ibinalik ng mga estranghero hanggang sa biglaang ulan na nakaligtas sa ani ng magsasaka, nakita na natin kung paano tayo natatagpuan ng mga hindi inaasahan sa ating mga pinakakaraniwang sandali. Para sa mga Gemini, ang Hulyo 15 ay magiging isa sa mga sandaling iyon, isang araw kung kailan ang pananampalataya, pagsusumikap, at cosmic na timing ay magsasanib. Ngunit ano nga ba ang nagpapasikat sa mga Gemini, at bakit ba sila pinapansin ng mga bituin ngayong taon? Upang maunawaan, tignan natin ng mas malalim ang espiritu ng Gemini at ang paglalakbay na nagdala sa atin dito. Espiritu ng Gemini, inilakas paghirap. Ang mga Gemini ay kadalasang tinatawag na mga chameleon ng zodiac at may magandang dahilan para dito. Mapaabala ng kalsada sa Manila o katahimikan ng isang barangay sa tabing dagat, ang mga Gemini ay nakakahanap ng paraan upang mag-blend in, matuto ng mabilis, at gawing realidad ang mga bagong ideya. Mayroon kang isipan na tumatalon mula sa isang ideya patungo sa isa pa, hindi kailanman kontento sa pagtigil. Sa bawat pamilyang Pilipino, may hindi bababa sa isang Gemini na kilala bilang kwentista, tagalutas ng problema, at ang nagpapalakas ng loob sa mga oras ng pagsubok gamit ang matalinong biro o bagong pananaw. Ngunit sa ilalim ng masiglang ibabaw, madalas na may mga alalahanin ang mga Gemini na hindi nakikita ng iba. Ang iyong kuryosidad ay minsan pakiramdam ay parehong isang biyaya at isang pasanin. Habang ang iba ay maaaring magkasya sa okay na, ikaw ay naghahangad ng higit pa, isang pagkakataon na makawala sa rutina, hindi lang makakita ng pera kundi ng kahulugan. Marahil ay nagsimula ka ng mga maliliit na negosyo, nag-isip ng mga bagong paraan upang kumita online, o nag-alok ng tulong sa mga kamag-anak kahit na ang iyong pitaka ay magaan. Sa isang bansa kung saan bawat piso ay mahalaga, ang iyong kabutihang loob at kahandaang magsimula ay mga biyaya, ngunit maaari rin itong magdulot sa iyo ng pakiramdam ng pagiging kalat o hindi nauunawaan. Isang halimbawa ay ang kwento ni Angela, isang Gemini mula sa Davao. Mula pagkabata, hilig ni Angela ang mag-eksperimento, nagbebenta ng iced candy tuwing tag-init, tumutulong sa kanyang ina sa sari-sari store, at kalaunan, nag-aalok ng mga leksyon sa Ingles sa mga kapitbahay. Palagi siyang gumagalaw, palaging nangangarap. Ngunit nagdala ng ilang pagsubok ang buhay, isang nabigong negosyo, hindi inaasahang bayarin sa ospital, isang biglaang krisis sa pamilya. Para sa bawat hakbang pasulong, tila may kasunod na pagsubok ng pasensya, isang hadlang. Ngunit hindi sumuko si Angela.
Naniniwala siyang may plano ang universo na ang kanyang swerte ay magbabago kung maghihintay lang siya ng kaunti pa. Ito ang paglalakbay ng Gemini, pag-asa at pagsusumikap, tagumpay at pagsubok. At habang papalapit ang Hulyo 15, ang bawat Gemini sa Pilipinas ay nakatayo sa gilid ng isang bagong posibilidad, nag-isip kung ito na ba ang sandali na magbabago ang lahat. Cosmic Setup, bakit Hulyo 15? Paminsan-minsan, ang universo ay nagsasagawa ng isang sandali na napakabihira, na kahit ang mga bihasang astrologer ay humihinto at nagbibigay pansin. Ang Hulyo 15 ay isa sa mga sandaling iyon, isang araw kung kailan ang mga cosmic na puwersa ay nagtutugma sa mga pag-asa ng milyon-milyong tao, at walang lugar kung saan ang enerhiyang iyon ay mas nararamdaman kaysa sa kapuluan ng Pilipinas. Sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao, ang mga astrologer ay nagmamarkahan ng kanilang mga kalendaryo ng ilang linggo. Naghihintay para sa eksaktong oras kung kailan ang Mercury, ang namumunong planeta ng Gemini, ay bumubuo ng isang malakas na koneksyon kay Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan. Hindi lang ito isang banayad na pagbabago sa mga bituin, ito ay isang tidal wave ng posibilidad na dumadaloy sa bawat tahanan, bawat kalye, bawat tahimik na pag-asa. Ang hangin ay parang may kuryente, na parang ang langit mismo ay nagbubukas ng bintana at binubulong, ngayon ang iyong pagkakataon. Sa Pilipinas, ang pananampalataya sa mga hindi nakikita ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nakikita natin ang mga palatandaan sa galaw ng mga ulap, nakakaramdam ng ginhawa sa mga gabing dasal, at tumitingin sa mga bituin para sa gabay kapag ang mga desisyon ay tila nakakabigat. Sa Hulyo 15, ang pinagsasaluhang paniniwalang ito ay nagiging mas malakas. Ang mga matatanda sa mga probinsya ay maaaring mag-alala tungkol sa mga kwento ng mga ani na dumoble matapos ang isang espesyal na gabi o mga pamilya na nakatagpo ng nawawalang yaman kapag ang buwan ay kumikislap ng tama. Ang mga kabataan ay nagpo-post ng mga maswerteng araw sa social media, habang ang mga magulang ay tahimik na naglalagay ng kandila para sa kasaganaan sa altar ng pamilya. Ngunit ngayong taon, ang Hulyo 15 ay may dagdag na kahulugan, isang astrological na alinsunod na napakabihira, na tinatawag na Gemini Getaway. Ito ay isang sandali kung kailan ang mga pinto ng kasaganaan ay magbubukas, ngunit tanging ang mga handang makinig at kumilos lamang ang makikinabang. Para sa mga Gemini, nangangahulugan ito na ang kanilang likas na mga lakas, mabilis mag-isip, kakayahang umangkop, at mapagbigay na espiritu, ay magiging supercharged. Ngunit hindi lang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagiging handa. Ang universo ay nakahanda ng magbigay, ngunit handa ka bang tanggapin ito? Upang tunay na maunawaan kung gaano kalakas ang sandaling ito, pumasok tayo sa kwento ng isang Gemini na ang buhay ay nagbago magpakailanman nang niyakap niya ang enerhiya ng Hulyo 15. Tunay kwento, deni pagbabago ng landas. Sa baybaying lungsod ng Cebu, kung saan ang maalat na hangin ay sumasalamin sa amoy ng bagong lutong kanin, nakatira ang isang Gemini na si Mark. Mula pagkabata, iba si Mark. May mabilis na ngiti, isang isipan na puno ng ideya, at isang di mapayagang espiritu na nagpasikat sa kanya bilang go-to person tuwing may kailangan ng tulong o payo ang mga kapitbahay. Palaging sinasabi ng kanyang ina, Mark, para kang hangin, palaging gumagalaw, hindi kailanman nahihirapan. Ngunit sa likod ng masiglang maskara, nahirapan si Mark. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpalipat-lipat siya ng trabaho, bawat isa'y nangangako ng katatagan ngunit bihirang magtuloy. Mahirap ang ekonomiya, at kailangang magbigay ng suporta si Mark sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang lahat, nagbenta ng street food, nag-freelance online, at nagtatag ng isang maliit na delivery service kasama ang kanyang kababatang kaibigan. Ang ilang negosyo ay nagtagumpay ng sandali, ngunit kasing bilis ng pagdating ng swerte, ito ay agad na nawala. Ang mga hindi inaasahang bagyo, bigla ang pagtaas ng presyo, at tumataas na bayarin ay naging regular na hadlang. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Mark. Tuwing gabi, upo siya sa harap ng kanilang simpleng tahanan, nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga araw na ang mga himala ay nangyayari sa magdamag. Kung kailan ang isang simpleng gawa ng pananampalataya o isang tamang dasal ay maaaring magbago ng kapalaran ng pamilya. Na-inspire si Mark at nag-develop ng isang simpleng ritual. Bago matulog, isusulat niya ang kanyang mga alalahanin at pangarap, itiklop ang papel, at ilalagay ito sa ilalim ng kanyang unan. Naniniwala siya, tulad ng mga ninuno niya, na nakikinig ang universo sa mga nagnanais. Habang papalapit ang Hulyo 15,
hindi maiwasan ni Mark ang pakiramdam na may isang malaking bagay na darating. Ang social media ay puno ng mga hula tungkol sa isang bihirang planetary event, at pati na ang mga karaniwan niyang mga kaibigan na hindi naniniwala sa mga ganitong bagay ay nagsimulang mag-usap tungkol sa araw ng Gemini. Sinabi ng kanyang lola, minsan, ang mundo ay nagbibigay ng isang senyales. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata at puso upang makita ito. Sa gabi bago ang Hulyo 15, ginampanan ni Mark ang kanyang ritual ng mas malaking intensyon kaysa dati. Hindi lamang ang kanyang mga alalahanin sa pinansyal ang isinulat niya, kundi pati na rin ang mga pagnanasa niya para sa kanyang pamilya, ang hangarin niyang makapagtapos ang kanyang nakababatang kapatid, at ang kanyang pagnanais na tuluyang masira ang siklo ng paghihirap. Ang hangin ay puno ng pananabik na parang ang buong barangay ay humihinga ng malalim. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap ng mahinang tinig tungkol sa maswerteng mga pangarap at kung ano ang gagawin nila kung dumating ang isang himala sa kanilang pintuan. Noong gabing iyon, nanaginip si Mark ng isang malawak na ilog na umaapaw sa mga pampang, hindi ng tubig, kundi ng mga gintong barya at maliwanag na ilaw. Sa kanyang panaginip, nakita niyang nakatayo siya sa pampang, abot ang kamay, nag-aalinlangan ngunit may pag-asa. Nang magising siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola, kapag dumating ang senyales, malalaman mo. Habang ang unang sinag ng Hulyo 15 ay sumilip sa kanyang bintana, naramdaman ni Mark ang isang pagbabago sa hangin. Ito'y banayad, parang isang bulong, ngunit sapat na upang itulak ang kanyang araw at ang kanyang kapalaran sa isang landas na hindi niya akalaing tatahakin. Iyan di himalag ni nagbukas. Lumabas si Mark ng umagang iyon, habang ang maliwanag na araw ay sumisikat sa Cebu, nagbigay ng gintong liwanag sa kanyang kalsada. Ang enerhiya ng Hulyo 15 ay pakiramdam ay kakaiba. Hindi niya matukoy kung anong klaseng pakiramdam ito, ngunit may isang bagay na halos mahiwaga sa hangin. Hindi ito ang karaniwang kaguluhan ng umaga, ang mga jeepney na nagsasabi ng hudyat at ang pagmamadali ng mga tao papunta sa trabaho. Mas tahimik, parang ang buong mundo ay humihinga ng malalim, naghihintay. Kinuha niya ang kanyang karaniwang almusal ng kanin at isda, ngunit sa araw na iyon, naramdaman niyang may kakaibang lasa sa bawat kagat, isang pakiramdam ng posibilidad, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang cellphone ay kumalabog at may mensahe mula sa kaibigan niyang si Jomar, na nagtatrabaho sa Manila. Mark, ang mensahe, narinig ko ang tungkol sa isang bagong proyekto. Malaki ito. Sa tingin ko ikaw ang perfect para dito. Pag-usapan natin. Ngumiti si Mark. Matagal na niyang inaasahan ang isang pagkakataon, ngunit handa ba siyang kunin ang pagkakataong ito? Habang tinatapos ang kanyang pagkain, bumalik sa isip ni Mark ang ritual na ginawa niya noong gabi bago. Nanalangin siya para sa gabay at para sa isang senyales, ito na ba ang sandali? Maaari ba itong maging ang turning point na matagal na niyang pinapangarap? Isang bagay ang sigurado siya, kailangan niyang kumilos. Pagsapit ng tanghali, si Mark ay nakaupo sa isang maliit na cafe malapit sa pantalan, naghihintay kay Jomar. Habang tumatakbo ang oras, pinipilit niyang kalmahin ang kanyang nerbiyos, mabilis ang pag-isip. Iniisip niya ang kanyang kapatid, ang kanyang ina, at kung paano sila laging nagkakaproblema sa pamumuhay. Iniisip niya ang lahat ng beses na siya ay nagkulang, ang mga negosyong nabigo, at ang mga utang na patuloy na gumugulo sa kanya. Ito na ba ang pagkakataon na makapagbago ng lahat? Dumating si Jomar, ang mukha nito ay nagniningning nang makita si Mark. Nagbati sila ng magaan bago talakayin ang negosyo. Ipinaliwanag ni Jomar ang proyekto, isang online na negosyo na nagkokonekta sa mga Filipino artisans sa mga international markets, isang lumalagong negosyo na nakakuha na ng mga investors. Sinabi niyang naghahanap sila ng tao para pamahalaan ang lokal na operasyon upang tulungan ang mga artisan sa logistics ng pagpapadala at marketing. Maayos ang sahod at may bonus kapag natupad ang mga target. Tumalab ang tibok ng puso ni Mark. Maaari ba itong maging ang break na kailangan niya? Nagtanong siya kay Jomar para sa karagdagang detalye at sa bawat sagot, lalong tumataas ang kanyang kasiyahan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkatugma. Ito ang eksaktong hinahanap niya, isang matatag, lehitimong kita, isang paraan upang suportahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili. Hindi lang ito isang trabaho. Isang pagkakataon upang tumulong sa iba, upang iangat ang kanyang komunidad at magbigay ng tunay na epekto.
Ang isip ni Mark ay bumalik sa kanyang panaginip, ang ilog na umaapaw ng mga gintong barya. Ito ba ang agos ng oportunidad na nakita niya sa kanyang panaginip? Ang mga sumunod na linggo ay parang blur. Lumusong si Mark ng buo sa proyekto, nagtatrabaho hanggang gabi, inaayos ang mga shipment, nakikipag-ugnayan sa mga artisan mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ngunit kahit na sa kanyang hindi matitinag na pagsusumikap, hindi huminto ang himala. Dahan-dahang nagbago ang kanyang buhay. Ang balita tungkol sa proyekto ay kumalat, at hindi nagtagal, iba pang mga oportunidad ang kumatok sa kanyang pintuan. Isang lokal na cafe ang nag-alok sa kanya ng partnership, at isang investor mula sa Manila ang lumapit tungkol sa isang posibleng startup. Habang lumilipas ang mga araw, iniisip ni Mark ang lahat ng nangyari. Habang patuloy siya sa pagbibigay, parang ang universo ay patuloy na nagbigay pabalik. Unti-unti, gumanda ang pinansyal na sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nakakaramdam na ng kaunting ginhawa at hindi na kailangang magtrabaho ng 2 trabaho, at may sapat na pondo ang kanyang kapatid upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Ngunit higit pa sa mga material na gantimpala, naramdaman ni Mark ang isang mas malalim na kasiyahan. Naging bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili, isang bahagi ng plano ng universo. At ngayon, habang naglalakad siya sa mga kalsada ng Cebu, ang mga kalsadang minsan niyang naramdaman na siya ay nawala, hindi niya maiwasang umiti. Ang cosmic na pinto ay nagbukas, at siya ay dumaan dito. Hindi lang tungkol sa pera o mga oportunidad. Ang pakiramdam na hindi na siya na-stuck, gaya ng inaasahan niya, ang mga bituin ay nagtulungan upang matulungan siyang matagpuan ang kanyang landas. At tungkol sa ilog ng ginto na kanyang pinangarap. Well, napagtanto ni Mark ang isang mahalagang bagay, hindi lang ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa agos ng enerhiya, ang kasaganaan na dumarating kapag tayo ay bukas, kapag nagtitiwala tayo na ang mga himala ay hindi para lang sa ilang maswerteng tao, kundi para sa sinumang naglakas loob na maniwala. Praktikal rin ritual para kay Led Gemini, lahat ng Pilipino. Ang kwento ni Mark ay isang patunay kung paano kayang sorpresahin ng universo ang isang tao kapag nakahanay siya sa enerhiya nito. Ngunit paano mo magagamit ang makapangyarihang cosmic na pagbabago sa Hulyo 15 para sa iyong sarili? Hindi lang ito tungkol sa paghihintay sa isang himala, ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong puso, isipan, at espiritu upang tanggapin ito. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagiging adaptable, komunikatibo, at mausisa. Gamitin ang mga lakas na ito upang magsagawa ng mga ritual na tumutugma sa masaganang enerhiya ng universo sa espesyal na araw na ito. 1. Magtakda ng malinaw na layunin bago matulog. Sa gabi bago ang Hulyo 15, umupo ng tahimik sa iyong tahanan, maaari itong sa isang abalang syudad tulad ng Manila o sa tahimik na kanayunan ng Bacolod. Isara ang iyong mga mata at mag-isip ng malalim tungkol sa kung ano ang tunay mong nais. Isulat ang iyong mga layunin para sa susunod na kabanata ng iyong buhay, pwedeng mga layunin sa pinansyal, relasyon, o personal na pag-unlad. Tulad ni Mark, maglaan ng oras upang ilahad ang iyong mga nais sa papel, itiklop ito, at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Ang simpleng hakbang ng pagtatakda ng layunin ay nagsasaayos ng iyong enerhiya sa frequency ng universo, na nagsasaad na ikaw ay bukas at handang tumanggap. 2. Magsindi ng kandila ng pasasalamat. Sa kulturang Pilipino, ang mga kandila ay ginagamit para sa mga dasal at bilang mga simbolo ng liwanag na gumagabay sa atin sa dilim. Sa umaga ng Hulyo 15, sindihan ang isang kandila sa iyong tahanan, mas mainam kung puti o dilaw, na sumisimbolo sa kadalisayan at kasaganaan. Habang sinusindi ang kandila, magsalita ng malakas ng pasasalamat sa lahat ng mayroon ka, at ipahayag ang iyong mga hiling para sa hinaharap. Ang ritual na ito ay tumutulong upang linisin ang anumang negatibong enerhiya at magbukas ng mga landas para sa kasaganaan. Mapa sa isang maliit na apartment sa Quezon City o sa isang nipa hut sa isang baryo, ang simpleng ritual na ito ay nagkokonekta sa iyo sa universal na daloy ng kasaganaan. 3. Magdasal ng pagpapahayag ng kasaganaan. Ang mga Gemini ay namamayani sa mga salita at pag-isip. Ang iyong isipan ay makapangyarihan, gamitin ito upang magsalita ng wika ng kasaganaan. Tumayo sa harap ng salamin sa Hulyo 15 at sabihing may tiwala sa sarili, karapat-dapat ako sa yaman, pagmamahal at tagumpay. Ramdamin ang lakas ng mga salitang ito habang umaabot sa iyong kaluluwa. Sabihin ito ng 3 beses ng malakas. Kung maaari, ulitin ang pagpapahayag na ito sa buong araw,
lalo na kapag nararamdaman mong may alinlangan. Ang higit mong paniniwala sa iyong sarili ay mas higit na magbabalik ang universo ng iyong kahalagahan. 4. Magbigay ng isang maliit na gawa ng kabutihang loob. Sa kulturang Pilipino, ang bayanihan, ang espiritu ng pagkakaisa ng komunidad, ay nasa puso ng pang-araw-araw na buhay. Sa Hulyo 15, gawing layunin ang tumulong sa isang nangangailangan. Maaaring ito ay kasing simple ng magbigay ng pagkain sa kapitbahay, mag-donate sa isang charity, o makinig sa isang tao na nangangailangan ng suporta. Ang paggawa nito ay hindi lamang magpapalakas sa mga tao sa paligid mo, kundi ito rin ay magpapasimula ng agos ng mabuting karma. Sa pamamagitan ng pagbibigay, magbubukas ka ng espasyo para sa mas marami pang magpatuloy na dumating sa iyong buhay. 5. Mag-visualize ng iyong masaganang kinabukasan. Bilang mga Gemini, likas sa inyo ang mangarap. Maglaan ng oras sa Hulyo 15 upang i-visualize kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay sa mga darating na buwan at taon. Isipin mo ang iyong tagumpay sa iyong karera, pagpapalago ng mga relasyon, at pamumuhay ng buhay na iyong pinapangarap. Ang pagsasagawa ng visualization ay nagtatakda ng malinaw na direksyon para sa iyong subconscious mind at naghahanda sa iyo upang magsagawa ng mga hakbang kapag dumating ang pagkakataon. Elite Leksyon Babala. Ang kwento ni Mark ay isang kwento ng tagumpay, ngunit ito rin ay may mga mahahalagang leksyon. Habang ang universo ay nag-aalok sa atin ng pagkakataon para sa kasaganaan, mahalaga ring tandaan na ang paglalakbay na ito ay hindi palaging madali. Ang enerhiya ng Hulyo 15 ay maaaring magmukhang isang agos ng magandang swerte. Ngunit tandaan na ang tunay na mahika ay hindi nanggagaling sa paghihintay lamang, nagmumula ito sa mga aksyon na gagawin mo pagkatapos mong itakda ang iyong mga layunin. 1. Ang kapangyarihan ng pagpapasensya. Isa sa pinakamahalagang leksyon na natutunan ni Mark ay ang pagpapasensya. Habang ang mga bituin ay nag-alin sa kanyang pabor, hindi nangyari agad ang kanyang tagumpay. Siya ay naglaan ng mga taon sa pagkatuto, pagkatalo at pagsubok muli. Hindi ito ang kanyang unang pagtatangka sa tagumpay at maaaring hindi rin ito ang iyo. Ang universo ay naggagantimpala sa mga hindi sumusuko kahit nasa harap ng mga pagsubok. Huwag asahan na ang lahat ay magkakaroon ng ayos agad. Patuloy lang at tandaan, ang tagumpay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. 2. Iwasan ang maging sobra sa pagkaabala. Kilalang-kilala ang mga Gemini sa kanilang walang hanggang enerhiya at pagmamahal sa mga bagong ideya. Gayunpaman, minsan ito ay nagiging dahilan ng sobrang pag-commit o paggawa ng maraming bagay sabay-sabay. Kung ikaw ay magpapakalat ng iyong sarili, maaaring mawalan ng kahulugan ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Kapag dumating ang isang malaking pagkakataon, siguraduhin na ito ay nakaalin sa iyong mga layunin. Huwag magpadala sa bawat kumikislap na bagay na nangangako ng agarang resulta. Mag-focus sa landas na tumutugma sa iyong tunay na layunin. 3. Manatiling nakapako sa lupa. Madaling malunod sa kasiyahan ng isang himala, ngunit ang pagiging grounded ay susi sa pagpapanatili ng tagumpay. Habang si Mark ay nakaranas ng isang biglaang pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba at nakatuon sa kanyang komunidad. Hindi niya hinayaan na baguhin siya ng kanyang tagumpay. Habang tinatanggap mo ang mga biyayang dumarating sa iyo, tandaan na manatili sa iyong mga ugat. Ibahagi ang iyong mga biyaya sa iba, at gamitin ang mga bagong oportunidad upang itaas ang mga tao sa iyong paligid. 4. Paniwalaan ang iyong intuisyon. Sa wakas, paniwalaan ang iyong panloob na tinig. Maaaring nagpapadala ang universo ng mga senyales sa iyo, ngunit ikaw ang dapat kumilos ayon sa mga ito. Katulad ni Mark na naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam bago maganap ang himala, ikaw rin ay makakaranas ng tawag ng tadhana. Makinig sa iyong panloob na gabay, ito ang iyong pinakamahusay na kasangkapan sa pag-navigate ng mga oportunidad na darating. Yendi koneksyon ng komunidad. Isa sa pinakamakapangyarihang elemento sa paglalakbay ni Mark ay ang suporta at pagkakaisa na natagpuan niya sa loob ng kanyang komunidad. Sa Pilipinas, ang espiritu ng bayanihan, ang pagkakaisa ng komunidad at pagtutulungan ay isang fundamental na halaga na nag-ugnay sa mga pamilya, kapitbahay, at kahit mga estranghero. Habang ang mga pintuan ng oportunidad ay nagbukas para kay Mark, hindi siya naglakad sa mga ito mag-isa. Dala niya ang mga pag-asa ng kanyang pamilya, ang mga dasal ng kanyang lola, at ang mga pangarap ng kanyang mga kapitbahay na naniwala sa kanya. Dito ka napapasok. Lahat tayo ay magkakasama sa paglalakbay na ito.
Kung ikaw man ay nakatira sa puso ng Manila o sa mga tahimik na bayan ng Leyte, ang enerhiya ng Hulyo 15 ay hindi lang para sa iyo, ito ay para sa lahat ng tao sa iyong paligid. Ang universo ay may paraan ng pagdadala ng mga tao upang magsama-sama kapag ang tamang enerhiya ay nag-alin, at ang iyong mga aksyon ngayon ay magdudulot ng epekto sa mga tao sa paligid mo na magbibigay daan sa isang alon ng pagbabago. Simulan natin ang isang pag-uusap. Paano ka naghahanda para sa iyong pinansyal na tagumpay sa Hulyo 15? Naranasan mo na ba ang mga sandali sa iyong buhay kung kailan ang universo ay tila nagbukas ng mga oportunidad sa tamang panahon? Ibahagi ang iyong mga kwento sa amin sa mga komento. Ikwento sa amin ang mga senyales na iyong nakita at ang mga hakbang na iyong ginagawa upang tanggapin ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan, hindi lamang ikaw ang matutulungan, magiging inspirasyon ka rin sa iba upang patuloy na maniwala sa kanilang mga sariling himala. Lahat tayo ay may kapangyarihang mag-manifest ng buhay na nararapat sa atin, at sama-sama, maaari nating suportahan ang bawat isa upang maging realidad ang ating mga pangarap. Kaya't maglaan ng oras upang magmuni-muni, magbahagi, at ipagdiwang ang darating. Higit pa ito sa tagumpay ng isang tao, ito ay tungkol sa ating lahat na magtagumpay ng magkasama, tulad ng araw sa umaga ng Hulyo 15, handang magningning. Pagwawakas iki panawagan ni si pagkilos. Habang papalapit ang cosmic na enerhiya ng Hulyo 15, nananatili ang tanong, handa ka na ba? Tulad ni Mark, na nagbukas ng kanyang puso sa mga posibilidad sa kanyang paligid, ikaw din ay may kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay. Ang mga bituin ay nag-aalin at ang kasaganaan ay nasa abot tanaw. Ngunit tandaan, ang sandaling ito, ang cosmic shift na ito, ay hindi lamang isang pangyayari na isang beses lang mangyayari. Isa itong pintuan patungo sa isang bagong kabanata, isa na puno ng mga oportunidad, hamon, at tagumpay. Nagsimula na ang universo sa paggalaw nito. Ngayon, nasa iyo na ang pagkakataon na kumilos. Lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na, ang iyong lakas, ang iyong katatagan, at ang natatanging enerhiya ng Gemini. Ito na ang oras upang yakapin ang iyong tadhana, sumuong sa agos ng kasaganaan, at maniwala sa mga himala na naghihintay sa iyo. Narito ang iyong panawagan sa pagkilos. Gawin ang unang hakbang ngayon. Itakda ang iyong mga layunin, isagawa ang mga ritual, at magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong mga layunin. Ibahagi ang iyong mga karanasan. Nais naming marinig ang iyong mga kwento. Ano ang iyong pangarap? Anong mga senyales ang iyong nakikita na nagpapakita na ang Hulyo 15 ang tamang panahon para sa iyo? Magkomento sa ibaba at magtulungan tayo. I like, I share, at mag-subscribe. Tulungan ang iba sa iyong komunidad na ma-access ang makapangyarihang impormasyong ito. I share ang video sa iyong mga kaibigan at pamilya, at lumikha tayo ng isang alon ng positibidad at kasaganaan. Habang ikaw ay naghahanda para sa Hulyo 15, alamin mo na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay sabay-sabay na naglalakbay sa landas na ito, handang yakapin ang mga pinansyal na himala na naghihintay sa atin. Panatilihin ang iyong pananampalataya, panatilihin ang iyong puso na bukas, at patuloy na maniwala. Nakikinig ang universo at handa ka na nitong pagpalain. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ngayon, magtungo at kunin ang iyong kasaganaan.